Hello Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate kayo. Thank you. So Virgo, first card po ninyo, we have Bear. So napakaganda because this signifies a strong relationship. You know, maaari ang relasyon ninyo hindi matitibag ng kahit anuman. Maaaring nandoon kayo sa relationship or maybe you are with your person na ramdam mo din yung ramdam mo din ah, yung love niya para sa'yo, 'di ba? Yung honesty niya, maaaring gano'n ang ganap. And since meron siyang katabing sky, and this signifies na pupuwedeng may mga pag-aaway, merong conflict, may mga misunderstanding sa relationship. Maaring ito yung naging dahilan, 'no? Maaring ito yung nag-push sa inyo na siguro mas, ah, ang tawag dito, baka ito yung naging dahilan ng mas pagkakaroon ninyo ng mas matibay na relationship. Kasi 'di ba minsan kapag nagkakaroon ng problema tapos napa-patch up ninyo, napag-uusapan, may compromise, mga ganyan. Tapos mabigyan ninyo ng bagong pagkakataon ng relationship ninyo or ng person ninyo na magbago or tulungan kayo na mas i-improve ninyo yung relationship, mas nagiging matatag kayo, mas nagiging matibay kayo, mas nagiging stronger yung relationship ninyo. Kasi kapag may nangyaring gano'n, may hindi pagkakaintindihan, 'pag nagkaayos kayo, parang mas lalong lumalabas doon yung love ninyo for each other. Mas parang, ah, mas pinapakita ninyo yung halaga ng bawat isa, 'di ba? Yung halaga mo o halaga niya sa'yo, mas pinapakita mo yon, 'no? So, maaaring both of you, 'di ba, are doing the same thing. Kaya siguro nanggaling kayo sa ganito, sa pag-aaway, 'di ba? Mas nagiging tapos 'di ba kapag galing sa pag-aaway mas nagiging sweet, mas nagiging romantic kayo sa bawat isa. So, maaaring ganito ang naging sitwasyon ninyo. Kaya ngayon, mas mas matibay na kayo. Mas natuto na kayo, 'di ba? Sa mga pagkakamali ng bawat isa, may natutunan na kayo diyan. Kaya ngayon mas matibay na kayo, 'di ba? Yung relationship ninyo mas stronger, yung gano'n na sinisikap ninyo ngayon na maiwasan na ang pag-aaway, mas maiwasan na yung kung ano man ang pupuwedeng magawa ninyo na pagkakamali sa person ninyo, iniiwasan niyo na 'yun na magkaroon kayo ng gano'n, 'no? So, what else? We have wait. Ayan. So, baka may kailangan mag-antay. Okay? Kailangan mo mag-antay or baka yung pag-aantay, ito na yun. Baka the wait is over. Virgo. So, baka the wait is over. Baka, baka yung sitwasyon na to medyo nag last ito for like a week na away or few days. Baka nag-last ito ng alam mo ilang araw 'no, siguro yung hindi ninyo yung misunderstanding ninyo, yung away na 'to, baka nag-last ito for few days or a week or baka mas matagal pa. Kaya parang nag-aantay kayo na nag-aantay na ano 'to, maayos pa ba 'to or what, 'di ba? Kailan ba siya magso-sorry pa ba siya? So, maaaring ito na yon, the wait is over, 'no? Kasi ito na kayo, 'di ba? Maaaring naghintay kayo din dito ng ilang araw siguro bago kayo nagkaayos or bago kayo nagkausap ng maayos, 'no. So, think it through, ayan. So, maaari talagang pinag-isipan or, maaari din ano, Virgo, na baka this is still happening, you know. Baka for some of you, maaaring tapos na 'to, naayos na 'to, 'di ba? Pero baka sa ibang grupo, ibang ibang grupo ng Virgo sa collective, maaaring, pagdadaanan pa lang ito, pagdadaanan pa lang or pinagdadaanan na, 'di ba? 'No, mapupunta kayo dito sa sitwasyon na 'to, pero ito yung dapat ninyong gawin, matuto kang mag-antay ng right timing, mag-antay ka ng tamang panahon, tamang pagkakataon, yung gano'n. And pag-isipan mabuti.
Okay? You need to think it through. Yung desisyon na gagawin ninyo rito, magpapatawad ka ba or hindi? 'Di ba? Deserve ba niya, 'di ba, ang isa pang pagkakataon? So, pag-isipan mong mabuti kasi iba-iba tayo ng sitwasyon, eh. Iba-iba tayo ng pinagdadaanan. So, depende sa inyong sitwasyon. Kaya pag-isipan mong mabuti kung ano ang best para sa relationship ninyo. Ano ang best, 'no, na gagawin ninyo, okay? So, may nakabaliktad dito at ginaide ako ng universe ay ng guides ko. There is a potential for it, but it is not yet possible to say. So, yun nga, baka merong pinagdadaanan ang iba sa inyo. So, maaaring may potential na magkaayos talaga kayo, pero hindi mo pa puwedeng pagdesisyonan ito kasi kailangan pang pag-isipan mabuti, okay? So, good luck. So, tingnan natin kung ano pa ang ganap for Virgo. So, we have King of Swords, ayan. So, pupuwedeng magpapa-advice ang iba sa inyo dito, Virgo. Maybe you are seeking for advice from someone na maaaring mas nakakakilala sa'yo or nakakakilala sa person mo. So, pupuwedeng lalapit ka sa kanya to ask for advice, 'no? Baka ang iba, nahihirapan magdesisyon dito, 'no? Baka gusto ninyo ng professional advice, 'di ba? Baka nag-escalate na yung away na 'to 'no, into something serious. Kaya baka mag-aano ka ng professional advice, puwedeng gano'n. So, what else? We have Ace of Cups. Maganda 'to, magandang advice ang napulot mo dito or magandang advice ang maririnig mo from the King of Swords. Kasi meron tayong Ace of Cups, this is full of love. 'Di ba? Overflowing of love dito ang mangyayari. So, maaari na sa advice ng King of Swords na 'to sa'yo, mas lalo mong ma-appreciate din ng person mo, 'no? Mas ma-appreciate mo siguro dito yung person mo kaya mas lalo kang mai-inlove tuloy. Yung gano'n 'no, Virgo. So, feeling ko you're going to start over again, 'no. So, meron talagang pagbabalikan, merong pagkakaayos dito which is really good. With the help of this King of Swords siguro talagang malilinawan na ang isip mo dito. You will get the clarity that you need. So, maybe you're going to start over again sa inyong relationship, mas stronger, mas sweeter, mas in love ka, sa person mo, puwedeng gano'n. At baka, for those of you na hindi pa kinakasal, baka may magpapakasal na dito. Baka meron na ditong mauuwi sa kasalan tuloy yung pag-aaway na 'to. Magiging, daan siguro ito, 'di ba? Pag-aaway nito yung parang tested, 'no, parang na-test yung commitment ninyo sa bawat isa, na-test yung love ninyo sa bawat isa. Kaya maaaring, ito ngayon, 'di ba, ma-realize na ninyo ang halaga ng bawat isa at 'yan na, hindi na mapipigilan. Maaaring kayo'y mag-aasawa at magpapakasal na para hindi na magkahiwalay pa. So, we have the Emperor. Yes, stability. Stability ito. So, pupuwedeng ang iba sa inyo talagang mauuwi na sa pag-aasawa, pagpapakasal. You're going to establish your relationship na sa ngayon, 'di ba? Mas, siguro ang gagawin ninyo sa ngayon, baka yun na nga, magpapakasal na kayo para maging solid na, 'di ba, yung relasyon. Kumbaga, maaaring ito yung inyong paraan, yung pag-aasawa ninyo, pagpapakasal mo, ito yung paraan siguro ng pagpapakita mo na talagang solid ang pagmamahal mo dito sa inyong person. Kaya hindi ka na dapat napagdudahan pa, 'di ba? So, what else? We have the Two of Pentacles. Ayan. So, pupuwedeng naguluhan din kayo dito, 'no? Maaaring ang dami mo ding iniisip, ang dami mong, maraming gumugulo sa isip mo kaya siguro kayo lumapit kay King of Swords, 'di ba? Maaaring talagang nagmi-mini-mini mo kayo dito sa ano kaya magiging desisyon ko, 'di ba? So, parang naguluhan talaga kayo dito kaya kayo napunta kay King of Swords at nakapaghingi kayo ng advice sa kanya, oh. So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.